918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras taka alas 12:45. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express Balita. Headline Express. Sa RX Express Balita, ninyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, o welcome diri sa ito na programa in adlaw na Huwebes na, pizza 12 sa buyan sa Marso, year 2026. Sa headline sa atong mga balita, in-bank hearing tagpatawag ng mga sakop ng sangguniang panalawigan para na sa pagatuki sa kinatibuk ang epekto na tensyon dito na sa Middle East. Lagip na niini ang pagtaas ng presyo ng mga nagkalaing-laing produktong petrolyo. People's Day 2026 taga-sugda na kaganinang buntag dito na sa Barangay San Juan. Kariguan ng SMWD may patuman ng 4-day work week na kundiin na para matupa pagkasunod sa reglamentos ng gobyerno. Karaguan ng PNP taga-angkon na waya payla direktiba na dawat gikan na sa mga kadaguan sa Department of Energy kung pilagadod sa kinatibukan ang price ceiling para na sa presyo ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo. Samtang pipila ka mga atleta sa nagkalaing-laing rehiyon ng Caraga ang nahidangat na hapitanan na dirin na sa Surigao City, Surigao del Norte para na sa tagtakda pag-abrihan na Caraga Regional Athletic Games 2026. Balita Express. Ang sunod na balita tod sa ijon ng Tide, dapat limpyo, dapat Tide. Isa ka in-bank hearing ang tagpahigayon na kaganina sa yun sangguni ang panalawigan ini para na sa pagtuki sa kinatibukan na epekto ng tensyon dito na sa Middle East, partikular na sa presyo ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo. Tagapangunahan ni Vice Governor Jed Gokyangke ana mo na in-bank hearing na kundi ni Jed Tagatudlo na nahimong produktibo. Ana mo na pagpatawag kaganinang buntag na kundiin na kahinabay pa isab nila pinaagi na sa Zoom ang mga kadagkuan sa Department of Energy, lagip na isab sa iba ng mga ahensya, pareho na sa National Food Authority, Department of Trade and Industry, DTI, lagip na isab niini and Land Transportation Office o iban pa. Tipik sa padayag ni Vice Governor Gokyangke. Last week pa ini, no? Kaya ito nadaan anticipate lagi atong kasamok sa Middle East. Nakita na nato na ang problema ko man nato ang pagsaka ng presyo nan di ra kun fuel kundi domino effect man ini, apil man ang tanan ng mga pamaliton. But this is just the number 2 problem, ang pagsaka ng presyo. The number 1 problem here is kung mahudta ng supply. Would maapektuhan ini ang kuryente. Di kita gusto na maabot dito na punto. At the same time, ang pagbalanse, kung pagtaas ng tanan presyo ng pamaliton, balanse pa ba sa mga minimum wages ng matag probinsya? So, dako karadyaw ini na hisgutanan, gumikan kay halos dili nato kontrolado ang pagsaka ng presyo sa kaladyo man ng Middle East, pero apektado ang katawhan sa tibuok kalibutan labi na sa atong probinsya. So nagpatawag kita ng meeting together with the line agencies, especially with DOA, as to an update kay gusto nato mahibaw-an kung enough pa ba nila supply o hantod kun upaman ang nila supply. Na hisgutan gaina ng representative ng DOA na sa pagkakuman bastante pa hantod sa buyan ng Abril. Mahibaw-an ra ko no kung jaon na mga rationing kung magkuyang na ini. So that is very alarming if that will happen. So as early as now, tag-convene nato ang nato mga line agencies together with the representative of our private sector and Chamber of Commerce sa nananiban pasab ng mga sektor para ato na daan ini mahisgutan pag ini na sitwasyon moabot ng Abril kunya na ato mga stocks ug ang ato mga pamaliton musaka na ug sa jaon sa nato NFA nabatian sa nato nila mga programs idyo man siguro na cover ito ato ito i-publicize na joy ila barato
ng mga bugas, kung adto mo palit dito sa NFA, magdaya lamang ng ID ng senior citizens, kung 4-piece member, kung mga fisherman, kung ano mga indigent kita, pwede kita makapalit dito ng barato na bugas. At a price of, pila to? 33 pesos per kilo. But limited ra dyaon kay para dili sad ma-abuse kay lagi sa ija taglaong na dyaon kunoy nagpalit hamok na mga ngayan tapos tagbaligya ra, no? So amo dyaon. Pero so far, Vice Gov, ang mga domino effect ba sa ining sitwasyon sa Middle East, pagtaas ng presyo ng mga oil products, sa mga ordinaryo na mga Surigaonon o mga naglisod, daghan na ba yung mga sumbong na paabot sa inyo sa nahimong epekto ni ini? Yes, oo, alarming karadyaw. Number 1 na nagreklamo na ang ato transport group. Di ba? Gusto na sila magpa-increase ng ila plitihan. No? In which inisad gani ang ato taga DOTR para mamati sab kita kay paaprobahan pa man sab ini sa mga council inin pagsaka nila ng presyo. At the same time tag-monitor sad nato through DTI ang mga presyo ng iba ng mga pamaliton di ra kon sa fuel. As of now dapat wayay increase kaya pay approved increase sa tanan mga pamaliton. As of the fuel sub, sige nag-increase ang mga depo o sa tag-question nato sa DOE. O man halos everyday man nag-increase, naya may supply na noabot. So meaning, adto na mga supply, old stock pa to na mga supply. So uman ang depo, andyaon dagko na mga suppliers, increase naman sila kung paliton ng mga retailers. Ang tabek sa nimong pagpadayag ni Vice Governor Jed Gokyangke. Lagi pisab na ija tagatudlo na ang hugot na tag-monitor isab sa bakuman ang presyo ng bigas o ang presyo ng bugas. Lagip na isab ni ini ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Labi na kay tagkataho na ang presyo ni ini ang naggalahi na isab sa pakuman o lakip isab ang posibilidad na may kakuyangon na masinati sunod na mga adlaw sa ihap og supply ni ini diri na Surigao del Norte. Hinoon sa ini isab na pagtuki kaganina ang tag-angkon pa ni Vice Governor Gokyangke na way pa isab mga insidente sa pagpanik ang mitumaw. Sa atong mga igsuon mga Surigao nun, bisan pa man kusukon sa kaladyo sa giyera ng Middle East, apektado gud kita tanan, no? Ang tanan katawhan ang apektado. So kuman gani ang ato national government nag-impose na ng 4 days work week, no? Sa national line agencies diyon sa tanan ahensya na nasyonal na panggobyerno, pero sa local government unit taghatag diyon sila na kamanduan sa mga local chief executive. Ug kuman sa probinsya sa Surigao del Norte by next week Monday mag-start na sa an 4 days work week physically sa ato probinsya. Pero dili pasabot diyon na waya na trabaho on a Friday. So pwede gyapon kami trabaho via Zoom. So ingana ang taghimo nato sa ato probinsya. Ang dugang pagpadayag pa ni Vice Governor Jed Gokyangke. Balita. Samtang sa dugang pa ng mga balita, representante ng Philippine National Police Surigao del Norte na si Colonel Kagampang tag-angko na way pa ila na dawat na matupa price ceiling gikan na sa makadaguan sa Department of Energy kung pilagajod ang nakinahanglan na magsilbi na presyo sa kada na litro ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo. Ini partikular na sa ila isab taghimo matupa na isa ka pa nagtigom kay iba na ang makadaguan sa Department of Energy, Department of Transportation and Communication o iban pa ng mga ahensya. Gasoline stations. We have 89 gasoline stations in the province of Surigao del Norte. And I have here the copy of the current prices and the prices of petroleum products days ago. So, but we cannot arrest those. I want to emphasize here that as directed by our higher office that we cannot arrest those who are gasoline stations with overpriced. May we know what is the overprice? I think that was the question. And the overpriced. So, sir, I think we strongly believe that the one who can answer that particular question is the DOE, sir, considering that they are the lead agency, sir. That's why that is very hard for us to establish. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Kung pila ang overprice, Yes, sir. pila na doon ang ato ceiling price. Yes, sir. Okay? Okay?
Ang tapik sa nimong diskusyon ni Colonel Kagampang ng PNP Surigao del Norte, lagip na isab kan Vice Governor Jedco Quianque. Samtang dito isab sa amo natigom sa in-bank hearing na pagkatawag ang kadaguan ng National Food Authority NFA, pinagi na kan Jared Lisondra. Dito isab ang Provincial Agriculture Office, pinagi na sa mga nanguyo ni ini, lakip na isab ang iban pa ng national na mga ahensya. Ini particular na sa ila isab na uyunan na kinahanglan na maghiusa ng puwersa. Ini para na sa paghimo og pagbantay sa palibot og sa sitwasyon na ludyo sa nasinati sa pagkuman atensyon dito na sa Middle East. Lagip na isab sa mahimong epekto niini sa presyo ng gasolina, mga produktong petrolyo, lagip na isab sa mga nagunang panaliton. Balita Samtang sa dugang pa ng mga balita, tagpadayag isab pasalig sa pagkuman ng Department of Trade and Industry o DTI, pinagi na sa Provincial Director na si Arnold Filnar ang ila isab hugot na taghimo na pag-monitor sa mga nagkalaing-laing mga epekto sa nagunang panaliton na ininatensyon dito na sa Middle East, particular na sa presyo ng mga nagkalaing-laing nga produkto, lagi pa ang medisina. Tagatudlo pa niini na hinuon diri sa Surigao del Norte ang mga nupahigayon sa pag-activate na sa ilatag sa ka mga Local Price Monitoring Council, amo ang mga lokal na gobyerno ng John Marluna, lagip na isa Bakwag ug Socorro. Samtang ang ang kun isab didto na base na sa pag-monitor nila ang presyo ng mga tambay ang misaka na, lagip na isab ang iban pa na mga produkto ug panaliton. Hinon mato pa na waya pa isab paabot na mga dugang sumbong kung an presyo ba niini ang sumaya pa na sobra na ngadto na sa kinatibukan, ilabi na kay mitumaw na sa iban isab na mga local government units diri na sa Mindanao ang una na tagpadayag na ang nagrabi na himong epekto sa pagsaka ng presyo sa mga nagunang panaliton. Balita Samtang sa lain pa ng mga balita, tagbalik na ang pagpahigayon ng People's Day 2026. Pinagi na sa pagpahigayon ng libre na mga pagdaya ng serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno syudad, mga national na ahensya, lagip na isab ang mga nagkalaing-laing pribadong sektor. Inisa dihang taghimo ang pinakaprimiro na People's Day kuman 2026 dito na sa Barangay San Juan na kundiin na tagapabot dito ang kalipay og pagpasalamat ni Barangay Kapitan Monteros, kalabot na sa amo na pagpahigayon na napaglusad ng People's Day kumantuiga didto na sa ila barangay. Tipik sa nahimong pagpadayag niini sa ija na mensahe. Ako nag-awa sa tanan nato ng mga residente nga gamitan hapon medyo ini na oportunidad. So ora ang mga opisyal pangutana o ipalayo ang medyo mga panginahanglan. Ininadla para na doon sa katawan sa San Juan o para mas ligo na relasyon tali sa gobyerno o komunidad. Bosa, sa tanan nga city officials o staff na nagtrabaho para mahimong posible ini na kamihukan. Salamat ka doon, Karada. Tepek sa niyong pagpadayag na ni na mensahe o kalipay ni Barangay Kapitan Bobet Monteros na Barangay San Juan. Sa mo'y na okasyon ang mipabot dito ng mensahe si Vice Mayor Alfonso Casura.
Tepeksa na yung pagpadayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang samoy saban na pahigayon na isab ng People's Day din na nasa barangay San Juan. Ang mipabot dito ng mensahe si Mayor Paul Dumlao. Iha sa inyong katapan, gusto ka mo maghimo ng dokumento legal, gusto ninyo ng mga libre at ato notaryo diri kaiban gihapon ako ang City Legal Office sa ng Public Attorney's Office. Ang Public Attorney's Office o dyan diri mga bago nato mga legal assistance di na kamo kinahanglan mo pila pa kunhain libre may bayad palakpakan nato ang City Legal sa Public Attorney's Office. Well, of course, ang ato sa isa kananing kamong kita sa ato administrasyon kay iba si Vice Mayor Paul Casura, atong mga city councilors, ang Surigao City, diyan na nato LTPC, di ba? Local Training Luzon sila, mas kaya Luzon. So, ato sa kanang kaputan na ato kanapnan pagkatog ang ato mga training in partnership with TESDA, ang ato LTPC, ang ato PESTO, Public Employment Services Division. Basta doon, maghimong kita ng Surigao City Polytechnic School. Mag-enroll na kamo dyan na rin ang ato PESTO. Kung gusto mo magtrabaho sa mining, gusto mo magtrabaho sa construction, gusto mo magtrabaho ka Junel Albunsa, Ang tepeksa na yung pagpadayag ni Mayor Paul Dumlao sa ija na mensahe partikular sa ija isab paggatudlo sa mga naglaing-laing serbisyo na taghatag sa dihang taghimuan na People's Day na kundin mulungtad pa hangtod alauna kumanahapon din na sa barangay San Juan Gym. Lagip na isab na tagkilaya dito ni Mayor Dumlao ang presensya ng kapin 40 ng mga barangay kapitanes gikan na sa naglaing-laing barangay sa Surigao City na mitambong didto kaganina. iba na rin, laon pa, dyan na rin, kamo ka na dyan in People's Day. Pero, tungod kay isa naman ang ato pangandoy, isa naman na dyan ang katujuan na maghatag kita ng servisyo sa mga Surigao na wayang pinili. Aring gihapon ang ato mga partner agencies, ikaupat na natuwing dyan gihapon sila diri. Palakpakan naman sila ng gusto. Pinagandang aninin nato ang mga tarpaulin na nato sa nang magtabang sa ito mga papeles palakpakan nato ang Public Information Office. Of course, katusuki diri sa ato People's Day sa gihapon kuman dili mahutan kay permi na anak ang mga saluwan ato mga bagoon na mga yapay mga birth certificate pati sa itong mga anak ninyo sa gawas kay ninyo sa diri kay sa gihapon ang local civil registrar. Andugang pagpadayag pa sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao samtang nahimong espesyal na bisita isab kaganina sa pagpahigayon ng People's Day 2026 ito na sa Barangay San Juan si Kani Congressman Robert Ace Barbers ng Distrito 2 ug iya sab tagatudlo na si Ja ang nagrepresentar sa iya nakapikas kaganina na si Congresswoman Bernadette Barbers ng Distrito 2. Ay naman ka mo na jobless man ang kuman, proxy naman ako sa atong congresswoman kay aram man nila kabisi kuman dito sa kongreso. So, tanan mga projects na inaguran, ako'y ni proxy, ako'y ni attend. Kaya para sa makahatag ng mensahe in behalf sa atong congresswoman o sa atong gobernador. Atong gobernador, tuwa man dito sa Siargao kuman, kaya nagpahigayon sa sila ng pickleball tournament o tennis tournament. Yan sa mga ka. So, ini kuman, kay Juan, hamok-hamok pa at up to the opening sa atong Caraga Regional Meet, no? So, dahil gyapon na mensahe ang atong gobernador, ang atong congresswoman na ako baganan maghatag na nini. Kaya ako may atong papel ko man. Kung kumusta man to aton mga project na sa imo panahon na kuman na turn over na officially? Ako nalipay ako, kay bisan hamukan ng daot, no? Daon tulay sa Puktoy, naglaong sila na ang kuno daw na project. Nangita sila gadyo diri sa Distrito 2 ng mga binuang. Naghagit ko gani sila na kung dahil ilang makita na binuang sa diri mga proyekto din ikiha, kaya ako'y magbayad na abogado. So far, may ilagyan ako nakita siya, naman po sa Facebook,
nagbayad pa para lamang madaot ang ato mga kuan. So kamo mga buhing saksi, no, kung uno'y mga tinuod ka doon na issue, yabi daw kami mutubag yaon kay amo naman ang binata-bata daw yun, matod pa ni John Clay. Ang tabik sa niyong pagpadayag, ganika ni Congressman Robert Ace Barbers ng Distrito 2. Inisadihang tagimo ang People's Day 2026 kaganina sa Barangay San Juan. Balita. Bueno, amo to naglangkob sa DXRS Express Balita, pero sa dili pa kita manamilita, ato ni kumustahon ang nagsunod diri sa ato na RMN DXRS Surigao webpage kan Kings Alegado. Lagi pa kan Joseph Melida ug kan Sir June Caranto din na sa Barangay Sabang. Salamat sa mga permanente na pagsuporta sa programa ng RMN DXRS ug IFM. Balita. Nahala, sa ngayon sa tumakaibanan dito sa control, si Jeho Batan, lagip na isab sa ila ni June Arpilieda, Sapton Pilan, ug Brian Cabreza, ato mga OJT, gikan na sa BSIT na Northeastern Mindanao Colleges on NEMCO. Inisaba ni dyan na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, mula sa tanan, maradyaw na pagpaniud to. Balita. Oras tak, 1:07. 60 radio stations